Ayan, so mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa mga kapatid po natin na nandito, pakisabi naman, naimbag nga agsapa kayo. Ay! Ano ba yan? Ano ba yan? Okay. Good evening sa ating lahat na nga lang. Ayan. So, hanak ag-Ilocanon. Ayan, so tayo po ay tumayo. Ayan. Nagagalak ang Panginoon at marami po tayo na magpapanalanginan sa bawat isa sa gabing ito. Hallelujah. Kasabay po ng pagsimula po ng gawain na ito, naway inaanyayahan ko po ang bawat isa na magpasaliksik at magpakumbaba sa ating Panginoon kasabay ng pag-awit po natin ng pusong dalisay. At gawin po natin itong panalangin sa Panginoon. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, yes Lord. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, minsan pa pusong dalisay. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang ating nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, handog ko'y pagpupuri. Pagpupuri sa'yo lamang. Jesus. Ang bawat isa po ay manalangin. Panginoong Diyos, tunay Panginoon na kayo ay mabuti at dakilang Diyos sa aming mga buhay. Salamat po at napatunayan na naman po namin ang inyong kadakilaan, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa oras pong ito, Lord God, ang bawat isa po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo po kaming saliksikin, patuloy niyo pong siyasatin ang bawat puso ng bawat isa sa amin, Lord God. We pray, Lord God, we ask, Lord God, forgiveness, Panginoon, ang pagpapatawad niyo sa lahat ng mga bagay na amin pong nagawa, Panginoon, na hindi nagbigay kaluguran sa inyong harapan. Ito man po, Panginoon, ang mga bagay na inisip namin, sinabi at ginawa na hindi po nagbigay kaaya-aya sa inyo. Lord God, patuloy niyo pong linisin ang aming mga puso, gaya po ng aming inawit. Bigyan niyo po kami ng pusong dalisay. Pakalinisin niyo muli ang aming mga puso, Lord God. Lord God, sa oras na ito, patuloy po namin
dinadalangin ang pagkilos niyo, Lord God, sa bawat isa. Dalangin po namin na patuloy niyo pong buksan ang aming puso at isipan, Lord God. Nang sa ganun, Panginoon, anuman po yung mga salita na prepare niyo, Lord God, sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong lingkod sa gabing ito ay amin pong maunawaan, maitanim sa aming isipan, Panginoon, at magamit po namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na maintindihan ang inyong salita. Ano man po yung agam-agam na naiwan namin, na dala-dala namin ngayon, Panginoon, ay dalangin namin na ipasantabi nito namin muna, Panginoon, at patuloy namin na idalangin ito na sa inyo na lamang, Panginoon. Isinusuko na lamang po namin ito sa inyo. Lord God, ay i-bless niyo po ang inyong lingkod sa gabing ito, Lord God. Nang sa ganun ay hindi po namin makita ang kanyang kahinaan, Lord God, bilang isang tao. Ngunit, Panginoon, ang inyong habag, ang inyong pagkilos, ang kalwalhatian ang siyang makita namin sa kanyang buhay. Salamat, Lord, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na mai-encounter namin muli, Panginoon, ang inyong presensya sa gabing ito. Thank you, Lord. Prepare our hearts, prepare our lives, Lord God, as we begin to hear your word and as we kneel down, Lord God, patuloy niyo kaming tulungan na ma-encounter ka sa gabing ito. Thank you, Lord. Thank you, God. And we give to you all the glory, honor, and praises in Jesus' mighty name. Amen. Ayan, so magandang gabi. Ayan, magandang gabi na lang. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, so handa na ba kayo? Uy, kala mo na sa ano, no? Handa na pa ba kayong marinig ang salita ng Diyos? Amen. So, tinatawagan ko na pong ating butihing Pastor Ryan J. Vidal. Amen. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Sa oras pong ito, andito muli tayo sa bahay-sambahan ng ating Panginoon upang manalangin sa Kanya. At alam ko po na ang bawat isa sa atin ay nakahanda na manalangin, nakahanda na po ang ating mga puso para po dumulog sa ating Panginoon. At sa gabing ito, bago tayo pumunta sa ating pananalangin, pagbulay-bulayan muna natin ang salita ng ating Panginoon na matatagpuan in the book of Luke chapter 11, verses 1 hanggang 13. Luke chapter 11, verses 1 hanggang 13. Alam ko na alam nyo ito. Alam kong napapakinggan nyo nito. Alam kong naisbahagi na ito sa bawat isa sa atin. Pero nais ko lamang pong ibahagi ulit ngayong gabi sa oras na ito. Verse 1, minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sambahin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong ngalan, dumating nawa ang iyong kaharian, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hayaang matukso. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan, naglakbay at wala akong maihahin sa kanya. Verse 7, at ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay, huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, bamangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Verse 9, kaya't sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, at ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung ito'y humihingi ng isda?
Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang iyong amang nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon. Dito po, nabasa po natin, napakinggan po natin, yung kwento po dito patungkol sa nangyari sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Makita po natin in verse 1 hanggang verse 4, dito po nanalangin pang ating Panginoong Hesus at nakita po ito ng mga alagad at ang mga alagad ay nagpaturo sa Kanya. Makita din natin yan in the book of Matthew chapter 7, Matthew chapter 7, verse 7 pababa, na makita po natin yung Our Father in Heaven, Holy be thy name, your kingdom come. Makita po natin yung pagtuturo ng ating Panginoong Hesus kung paano manalangin ang mga alagad. Kasi nga po nagpapaturo ang mga alagad sa Kanya kung paano manalangin. At dito makita po natin in verse 5 hanggang verse 8, ito na po yung nagbigay po ng talinhaga ang ating Panginoong Hesus sa kanila. Na sinabi niya dito na halimbawa ikaw ay may kaibigan at pumunta ka sa kanila dahil may bisita ka at hihingi ka ng tulong sa kanya para may bigyan mo ng tinapay ang iyong kaibigan na naglakbay. Makita po natin dito nagbigay ng isang halimbawa, ng isang talinhaga ang ating Panginoong Hesus patungkol sa pagpupumilit natin sa paghingi sa ating Panginoon. Makita po natin dito na sinabi niya sa bandang huli na bumangon ang kanyang kaibigan hindi dahil sila'y magkaibigan. Bumangon ang kanyang kaibigan dahil sa kanyang pagpupumilit nito. Kaya makita po natin na napilitan siyang bigyan yung kaibigan niya dahil mapilit ito. Baka kung ano yung ginagawa niya, baka katok ng katok doon sa labas ng pinto o sumisigaw o kung ano nang ginagawa niya. Makita po natin yung pagpupumilit ng kaibigan niya para makahingi ng tulong sa kanya para bigyan siya ng tinapay. Makita din po natin dito yung ugali ng na humihingi ng tulong. Makita natin niya, inananusan na nga kumatok, inananusan na nga dumawat ititulong, dajay kaibigan na. Di ba? No si tayo dajay, anyawan tiyan nabi din tayo. No may sa oras ka nakataderwaran, awang buwan lang nga bumangonan, alang agur oray kag papaanang madjay. Nya, umikat kan. Alis na tayo dahil wala naman na tayong mahihintay. Pero makita po natin, itong ugali ng taong ito, isang tao, na sa kanyang pagpupumilit, talagang pinilit niyang bigyan siya, pinilit niyang tulungan siya. Nakita po natin, yung ginawa ng kaibigan niya na hiningan ng tulong, binigyan siya. At dito in verse 8, makita po natin, yung verse 1 to 4, ito yung pagtuturo ng ating Panginoong Hesus kung paano manalangin. At verse 5 to 8, verse 5 to 7, verse 5 to 8, ito yung talinhaga patungkol sa panalangin. In verse 9 to 13, ito na po yung promise ng prayer. Ito na po yung pangako ng pananalangin. Sabi niya sa in verse 8, binigyan siya, hindi dahil sa magkaibigan sila, binigyan siya dahil sa pagpupumilit nito. In verse 8, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will open. Makita po natin dito, in verse 8, na sinabi din ng ating Panginoong Hesus ito, hindi sinabi ng mga alag, si Jesus mismo ang nagsabi nito, na kapag tayo'y, in verse 9, kapag tayo humingi, tayo'y bibigyan. At kapag tayo'y kumatok, tayo'y pagbubuksan. At kapag pag tayo'y humanap, tayo ay makakatagpo. Ganito po yung prayer. Na one way para po
kaparaanan para masabi po natin yung gusto natin sa ating Panginoon, kailangan nating manalangin. Sinabi ng nakalimutan, yung pastor na nag-preach sa atin yung sa Word of Hope na Pastor Bong, no, yung tinalakay din niya yung about prayer na ang mga Kristiyano, tayo ay kailangang manalangin. Hindi dahil ang tawag nito, hindi dahil gusto lang nating manalangin. Kailangan nating manalangin dahil nasa Diyos ang kailangan natin. Sabi nga niya dito, in verse 9, na kapag tayo humingi, tayo kanyang pagbibigyan. Ano man yung hilingin po natin, ano man yung mga gusto nating sabihin sa ating Panginoon na mga kailangan po natin, financially, materially, kagalingan sa ating mga karamdaman, yung mga problema na